O straight na tayo sa topic natin for today. May nagtanong sa atin, again, anonymous na naman. May sinend siyang video, kasama po ng tanong niya, ang sabi niya, safe daw ba talagang malunok ang vaginal fluids dahil meron naman daw itong carbohydrates, protein, water, and electrolytes? Ay nako. Hali kayo, pag-usapan natin yan. Straight na sagot, I don't suggest doing this lalo na kung hindi po naman ninyo kakilalang lubos ang inyong mga partners at lalo na rin kung one-night stand lamang ito o kung kakikilala nyo pa lamang sa kanila. We still promote healthy monogamous relationships here at this channel. At isa pa, utang na loob po. Ito mga ganitong klase ng content creators, kahit na doktor pa yan o nurse pa yan, kung yan po yung parati nilang content, I suggest wag nyo na pong i-follow ang mga sinasabi nila. Nagpo-promote po ito ng false sense of security na parang, ay ayos lang naman kasi meron niyang ganito. Ay ayos lang naman palang gawin ito. Tandaan po, pabata ng pabata ang nadadiagnose ng sexually transmitted infections o STI and not to mention HIV. Sana rin po mas maging responsable tayo sa mga actions natin dahil milyong-milyong mga tao ang nasa social media. Karamihan dyan mga kabataan pa man din. At kung makikita nilang ganyan ang ating mga inaabiso at hindi naman nila binabasa ang mga nakasulat sa description box o mga follow-up comments natin, pwede pong kaysa makatulong tayo sa problemang pangkalusugan, lalo lamang po tayong makasama. Again po, pasensya na po, hindi po tama itong ganitong klase ng advice na sasabihin yes, okay lamang naman na lumunok ng mga ganitong klase ng fluids dahil mayroong mga electrolytes, protein, water, and carbohydrates. Tapos, saka labang magpo-follow up sa comment section ng inyong mga paalaala. Paalaala ko na lamang din po na dahil sa exchange ng infected the bodily fluids, nagkakaroon ng STIs at hindi magandang bagay itong ipapayo sa mga taong nakakakita ng ganitong klase ng videos dahil imagine, millions of views ang nakukuha natin dito. Ang social media, tandaan din po natin, ay lagaan ng false information. We should actually be here to educate the public tungkol sa tamang kalusugan. Hindi yung ganyan na nagiging clickbait. I-explain po sana ng maayos at hindi yung sasayaw-sayaw lamang na parang wala namang explanation kung ano naman talaga ang ibig sabihin. Oo, content ito. Oo, mari kayong kumita dito. Pero tandaan din po na napakaraming pilosopo sa social media dahil minsan yun lamang yata ang naaarok ng kanilang karunungan. Kung sasabihin na okay lamang gawin ang mga bagay na yan dahil mayroong mga benefits, hindi din po dapat mawaglit ang pagsasabi ng mga risks nito. Huwag na tayong dumagdag sa problema, kinakailangan tayo ay kasama sa solusyon. Kulang na nga po ang mga doktor at mga healthcare providers dito sa Pilipinas. Huwag na po sana nating palawigin pa ang problemang pangkalusugan. At sa mga tao naman po na nakakabasa, nakakapanood ng video na itong sinasend nyo sa akin, please lamang po, educate yourselves properly and please be responsible of your actions. Maraming mga sakit ang po pwedeng makuha sa ganyan kung hindi ninyo po lubusang kakilala ang mga partners ninyo. Advice ko po to get tested lalo na kung marami kayong partners. And as always, please be safe. At sana po ay mayroon kayong natutunan. Sana rin po ay wala akong makitang ganyang problema sa inyong mga followers natin. Kung may natutunan po kayo, nga pala, please share this video. Baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. See you to the next episode. Ingat.